Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romnick at shoutout kay Emily Lamtrea. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Young Master, tingnan mo, sa sandaling ito, tumangala si Lu Yongsheng sa silangan. Tiningnan ito ni Lu Roakshuan gamit ang kanyang mga mata, at nagulat sa kanyang mukha, lolo. Halos magkasabay, biglang natagpuan ng Yongsheng si Area at Yao Shen Pavilion ang kalangitan sa kanluran. Tuwang-tuwang tumalon si Ao Jin at Ao Yi sa lugar. Anong Diyos, hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Natigilan ang buong 100,000 kalyadong tropa. Sa sumunod na segundo, mahigit kalahating nagulat sila at mahigit kalahating nagulat. Natural lang na matuwa na dumating na ang tunay na diwa ng aming pamilya, at tumaas ng husto ang aming moral. Ang nakakagulat ay biglang dumating ang tunay na diwa ng pamilya ng ibang tao, at ang kanilang lakas ay napakabangis na ang mga tao ay kailangang ganap na magpasakop sa kanila. Ang mga nakakalat na tao na determinadong kunin ang pagtagas ay walang ideya. Nagkataon lang na nagkita ulit tayo. Sa silangang kalangitan, sa madilim na ulap, isang figure ang lumutang, dahan-dahan at dahan-dahan. Haha, walang masyadong nagkataon sa bagay na ito. Basta lahat tayo ay magkakilala. Sa gitna ng mga pulang ulap, mayroon ding figure ni tao, na napakaranggal. Ikaw na matandang demonyo, sa loob ng maraming taon, ang iyong pananalita ay laging prangka at pangit. Mas mabuti na yan kaysa sa pagkukunwari mo. Okay, pagkatapos ang 8 immortal ay tumawid sa dagat at ipakita ang kanilang mga kapangyarihan. Very well, iyon ang ibig kong sabihin. Sa sandaling bumagsak ang boses, nakita ko ang isang magaang inumin na nagmumula sa madilim na ulap, Roakshuan, umalis ka. Pagkatapos ay isang malaking gintong liwanag ang sumambulat mula sa itim na ulap at direktang itinuro sa bundok. Year, Jinner, umalis ka na. Halos kasabay nito, isang gininto ang liwanag ang bumungad mula sa pulang ulap at sumugod sa bundok ng kunlong. Umuungol. Tila nararamdaman ang pambihirang 2 gintong ilaw. Sa pulang bilog, biglang umungal ang Magic Dragon, kumikislap ang lilang liwanag sa kanyang katawan, bumuka ang bibig ng dragon, at biglang sumibol ang napakalaking apoy mula sa kanyang bibig. Gintong ilaw kumpara sa pulang apoy. Bang! 2 puwersa ang biglang tumama at sumabog. Nanginginig ang langit at lupa. Nabasag din sa pagsabog ang pulang bilog na noon pa man ay malakas at walang kapantay. Sa lupa, higit sa 100,000 katao ang lahat ay natambo ng mga alon, isa-isang namutla at natakot. Diyos ko, ito ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? Grabe, hindi ko alam kung paano i-describe. Kung ang pag-atake ni Aaron at Lu Ruaksen ay nagdulot lamang sa kanila ng sapat na pagkabigla, ngayon ang magkasanib na pagsisikap ng 2 tunay na Diyos ay hinayaan silang direktang makita ang tagumpay na kumakaway sa kanila. Array. Sa pulang bilog, ang Magic Dragon ay umungal sa sakit, at ang kanyang figure ay mas nabigla. Malinaw na ang pag-atake ng 2 tunay na Diyos ay talagang nagdulot ng matinding pinsala sa taong ito. Mukhang maglaro din tayo. Sa kalagitnaan ng himpapawid ng mundo, isang tunog ang nakakaaliw. Oo, sagot ng isa pang boses. Sa lupa, nagtipon si Lu Ruaksen at libu-libong tao sa harap ng bahay na kawayan, naghihintay ng Aaron.
Sa nakalipas na 7 araw, gumaling ng mabuti si Luruaxen. Gayunpaman, ito ay pisikal, ngunit siya ay hindi komportable sa psikolohikal. Hindi niya matiis ang estado ni Aaron pagkatapos niyang bumalik sa bahay na kawayan. Araw-araw, bukod sa pagpunta sa susunod na silid para mag-refine ng mga table tasks, nakatitig siya sa mga muebles at mga bagay-bagay. Puno ng lungkot ang mga mata niya. Sa isang sulyap, iniisip niya sina Ivory at Hanayan. Hindi niya talaga maintindihan. Ano bang maganda sa babaeng yon? Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, siya ay ganap na crush sa kanya. Sa mga tuntunin ng kagandahan, ang magkabilang panig ay hindi sa parehong antas. Mayroong isang obra maestra sa Aaron's side, siya ay maaaring umupo pa rin ay isang himala, kahit na magkaroon ng isip na mag-isip ng iba, mga babae. Dahil dito, palaging ipinagmamalaki at iniinsulto si Luruaxen, ngunit nangako siyang itali ang Aaron sa kanyang katawan magpakailanman. Sa mundo, walang tao na hindi lulutang sa ilalim ng kanyang mga paa, kabilang ang Aaron. Libu-libong mga disipulo ang nasa sabik ngayon. Inakala nilang ibinente sila ng sekta at ibinigay ang kanilang mga ulo sa kanila. Ngunit nang mailigtas ang kanilang buhay, napunta sila sa ganoong lugar. Ito ay isang sorpresa. Ready na lahat. Sa oras na ito, lumabas si Aaron na may haggard na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay banal. Handa na kami, young master. Ang pinuno ng mga alagad ay sangkatauhan. Hindi ako handa. Si Luruaxen ay gumagawa ng tunog sa oras na ito, at malamig na tumingin sa Aaron. Hindi alam ni Aaron kung ano ang kanyang gagawin, ngunit halatang hindi siya interesadong sagutin siya. Hindi mo sinabi sa akin kung saan ito. Luruaxen daw. Han 3,000 ay tumingin sa lahat, ready, let's go. Oo, sa sandaling mahulog ang mga salita, ang Aaron ay bumaling upang magnilay. Sa oras na ito, hindi niya napapansin na gumagalaw ang kamay ni Luruaxen. Isang bowl ang apoy ang pinaputok mula sa kanyang mga daliri at tumama sa bahay na kawayan. Nakulong sa Dragon Mountain, pagkatapos pagharap sa 3 pag-atake ng 2 tunay na Diyos, ang mahiwagang dragon ay nasa hirap na pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, binibigkas ang ilang mga salita, at saka umungol. Tandang padamdam. Ang katawan ng Magic Dragon ay biglang nawala ang purple na armor at Fire Dragon na naging 2 kakaibang ilaw, na pinaghalo na parang Tai Chi, at pagkatapos ay sumabog. Ang langit at lupa ay naliliwanagan ng lila at pulang ilaw sa isang iglap, pumunta sa impyerno. Boom! Kapayapaan sa langit at lupa. Hindi mabilang na mga tao ang namumutla, maging ang paghinga sa ilalim ng 2 ilaw, na parabang sila ay na-freeze sa pangkalahatan na hindi gumagalaw, sa susunod na segundo, pumutok ng baligtad. Gayunpaman, sa oras na ito, ang 2 body were in reverse shape, straight to the Magic Dragon. It is now, phew, brush. Sa pagitan ng mga purple na sinag ng apoy, ang 2 retrograde na streamer ay napakakapansin-pansin, ang isa ay ginto, lila at pula, at ang isa ay puti, berde at puti. Ang bilis ay napakabilis, at lalampasan natin ang nakulong na bundok ng dragon. Pango Sword Formation. Pagbuo ng espada ng Xuanyuan. 4 na kaluluwa ng hilagang underworld, isang pagbabago 2, 2 pagbabago 4, bumangon. 4 na kaluluwa ng hilagang underworld, isang pagbabago 2, 2 pagbabago 4, bumangon. Boom! Lumitaw kaagad ang 8 figure. Ang 2 hanay ng espada ay nakatayo sa kalangitan, na may 10,000 gintong palakol sa isang tabi at 10,000 mahabang espada sa kabilang panig. Ang gininto ang liwanag ay sumisikat, at ang momentum ay kahanga-hanga. Ano yon? Sa madilim na pulang ilaw, bagamat maraming mga tao ang nararamdaman na ang kanilang mga katawan ay tila nababato, ang tanging aktibong mga mata at dila ay nagpapahayag pa rin ng kanilang pagkabigla. Mula sa malayo, 8 figure at 2 celestial sword array ay parang mga Diyos. Oo, si Miss Luruaxen. Iyan ang Xuanyuan sword niya. Pagkaraan ng ilang segundo ng petrification, ang ilan sa kanila ay bumagsak sa mga tanikala at itinuro ang distansya at napabulalas. Maraming tao ang nakakilala sa kanya nang tumawag siya. Lalo na ang mga tao sa tuktok ng asol na bundok, bagaman maraming tao ang hindi kwalipikadong makilala ang anak na babae ng pamilyang Lo, ang anak ng pamilyang Lo na may hawak na espadang Xuanyuan ay kilala ng pamilya Lo.
Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay lumahok sa tuktok ng Kishan Mountain at nakita ang matikas na kilos ni Miss Lo. Sa ngayon, nakikita na nila ito. Young Master, isa ka talagang binibini. Nakilala ni Lu Yongsheng ang marami sa kanyang mga binibini, at labis siyang nasasabik kay Luruokshan. Tumanggo si Luruokshan at hindi maiwasang mapangiti. Sa tulong ni Luruokshan, ang pagkakataong manalo sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na tataas, ngunit sino ang katabi niya? Bakit mo ginagamit ang apat na hanay ng mga espirito ng hilagang underworld? Maaaring ang pamilyang Lu. Kakaibang sabi ni Lu Yongsheng. Hindi kailanman. Luroakshuan ay malakas na uminom, ang apat na hanay ng mga kaluluwa ng hilagang underworld ay isang sinaunang natatanging kasanayan. Kahit ang lolo ko ay hindi. Ang tiyuhin ba sa hinaharap? Maingat na tanong ni Lu Yongsheng. Iisa lang ang posibilidad. Kung hindi, mahirap matuto mula sa mga kakaibang kakayahan ni Luruokshan, o maging sa mga nangungunang natatanging kakayahan ng pamilyang Lu, ang apat na kaluluwa ng hilagang underworld. Na gustong iling ni Luroakshuan, ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na tiningnan niya ang apat na figure at ang hanay ng espada bilang karagdagan, ang dalawang tao ay nakabalot sa kulay ube at pula sa isang gilid at puti at berde sa kabila, parang magkasintahan lang. Pero di ba sabi niya walang lalaki sa mundo na kayang magpaganda pa sa kanya? Ang totoo, ito rin ang ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Bilang pinakamalakas na pamilyang Lu sa tatlong pamilya, ang ilan sa kanilang mga ginto ay natural na pumunta sa pintuan upang humingi ng kasal. Higit pa rito, ang kagandahan ni Luruokshan ang pinakamaganda sa mundo. Ang hangganan ng pamilya ni Lu ay matagal nang sinira ng maraming marangal na opisyal. Sa kanila, siyempre, mayroong maraming uri ng mga tao, tulad ng Dragon at Phoenix, na may mahusay na talento, kilalang background, gwapong hitsura at tuwid na tindig. Maraming tao kahit na si Luruokshan ay labis na nasisiyahan sa kanila. Ngunit sila, sa mga mata ni Luruokshan, hindi man lang sila karapat-dapat magbuhat ng sapatos. Ang pagmamataas at pagiging aloof ni Luruokshan, sa katunayan, sa mata ng mga miyembro ng pamilya ni Lu, ay matagal nang naniniwala na hinding-hindi siya mag-aasawa. Ngunit ngayon, ay hindi lamang isang lalaki ang kasama niya, kundi pati na rin ang kanyang panghabang buhay na natatanging kaalaman, na ikinagulat ni Luroakshuan. Sino ba ang lalaking iyon? Naramdaman ni Luruokshan ang kanyang baba at dilat ang kanyang mga mata. Gusto niyang makita ng malinaw kung sinong immortal na tao siya. Pagkatapos ng 8 taong paglilinang, si Luruokshan ang unang mahilig sa Luruokshan. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang 4 na figure, napakalayo niya para makakita ng malinaw. Gaya niya, sinubukan niyang makita ang walang kamatayang dagat at ang gamot na God Pavilion, o ang mga bayani ng buong mundo. Kahit na ang nakikita nila ay mas maingat kaysa kay Luruokshan, dahil kung gusto ni Luruokshan na makitang malinaw na ang lalaki ay mas nag-aalala kay Luruokshan at Mausisa, kung gayon ang ibang tao ay magkakaroon ng mas malakas na emosyon. Si Luruokshan ang Diyosa sa kanilang isipan. Ngayon ay nilapastangan ang Diyosa. Paanong hindi maasim ang mga taong ito? Nagdikit ang ngipin ni Ye Guocheng. Simula nang makilala niya si Luruokshan, sinadya man niya o hindi sinasadya. Nakakalungkot na hindi siya tiningnan ni Luruokshan sa mata. Sa mga tuntunin ng mabuting sarili ni Ye Guocheng, ito ay napakamapang api. Pagkatapos ng lahat, si Luruokshan ay maganda. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag nagustuhan niya siya, masusunod ang kanyang pagkakakilanlan at mga karapatan. Kaya kahit ngayong may asawa na siya, tinak pa rin si Luruokshan sa kanyang puso. Ngayon, may nakamit na ang hindi niya kayang gawin. Nagustuhan siya ni Luruokshan. Siya ay kaya napahiya at ayaw. Si Ye Guocheng ay mas malakas kaysa sinuman. Shit, pangupalakol. Maya-maya lang, may sumigaw. Pagkatapos ay dumiretso ang buong karamihan sa kawali. Tinitigan ni Ye Guocheng ang 10,000 gintong palakol sa itaas ng mga ulap. Natatakot ako na ilang tao sa mundo ang mas pamilyar sa kanila kaysa sa kanya. Pangupalakol. Hindi ba't manog ang iyon ni Aaron? Oo, hindi ba namatay si Aaron sa sakuna? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao at nag-usap. Si Wang Huanji at ang iba pang mga tao ay malamig. Ang mga mata ay nakatitig sa malayong figure ng Aaron, patuloy na nag-iisip kung ang 4 na mga figure ay Aaron. Ikaw umutot na galit si Ye Guocheng at sumigaw,
hindi iyon Aaron. Ang Aaron ay mayroon na pinatay natin. May nakakuha kay Luruaksen, na naging dahilan ng pagbagsak ni Ye Gotcheng. Kung Aaron pa rin ang maldita na ito, sisabog si Ye Gotcheng sa sito. Hindi niya ito deserve. Siya ay wala. Siya ay walang iba kundi ang kanyang mga basura at mga alipin. Bakit mas mataas pa siya sa sarili niya? Bakit mas magaling siya sa sarili niya? Ye Gucheng itong masayang maingay na dagandong, agad ding tumugon si Wang Huan. Oo, ang taong iyon, hindi maaaring Aaron. Luroakshuan, Aaron. Nanliit ang mabangis na mga mata ni Luroakshuan, hindi ba patay na ang lalaking iyon? Ewan ko ba, pero maraming tao sa harapan ko. Nakatingin si Luroakshuan sa 10,000 palakol sa loob, si Sky, parang, gusto talaga ng panguaks. Aaron ba talaga ang lalaking iyon? Si Aaron ang manugang na tumutulong sa pamilya at sa asawa ni Ivory. Kilalang kilala na si Luroaksen ay naging mayabang sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit ang nakita niya sa wakas ay isang lalaking may asawa. Ang lahat ng mga pagdududa, kasama ang hugis ng katawan ng 4 na may hawak na palakol ng pango, ay ganap na nalutas nang sila ay umungol sa Magic Dragon. Sa ilalim ng lilang liwanag, ang gwapong walang kapantay na mukha na may tiyaga, mga mata na parang tanglaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.